I have a girlfriend of 1 year at ikakasal na rin kami next year. Actually, recently ko lang madalas nakakasama ang family nila sa mga dinner or pasyal. After ko mag-propose ng kasal sa kanya, nagulat ako sa pinapakitang pag-uugali ng mama niya kasi madalas niya sinasabi, pwede daw ba ako muna magbayad ng kuryente, tubig nila, paputulan na daw. Ako naman daw ang magiging provider nila once kasal na kami. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng salo-salo. Isang linggong pagod, isang hapunan na akala ko ay banding lang. Ngumiti ang nanay niya at pabirong sinabi, "Ikaw na bahala sa bill ha, lalaki ka naman." Ngumiti rin ako, akala ko biro lang, kultura lang, pero hindi pala. Sa sumunod na mga linggo, napansin kong parang may hindi tama. Kapag may kain sa labas, ako. Kapag may grocery, ako. Kapag may okasyon sa kanila, ako pa rin. Kahit hindi ako ang may kaarawan, parang ako ang celebrant sa gastos. Isang gabi, habang nagbibilang ako ng resibo sa bulsa ko, sinabi ng tiyahin niya, "Intindihin mo na, kukunin mo na kasi siya. Dati siyang tumutulong dito. Siyempre, ikaw na papalit." Parang may humila sa dibdib ko. Hindi ko alam, ang pakikipagrelasyon pala ay may kasamang job description bilang kapalit na breadwinner. Sinubukan ko magtanong, may nahon lang. Bakit po parang ako na lahat? Biglang tumahimik ang sala. Tumayo ang nanay niya at diritsahang sinabi, "Kung hindi ka handang mag-provide, baka hindi ka ang lalaking nararapat sa anak ko." Doon ko naramdaman ang twist ng kwento. Hindi pala ako bisita, investment pala ako. Masala ako nabigla nang makatanggap ako ng mensaheng kinabukasan. Isang listahan ng bayarin, kuryente, tubig, internet, gamot, may note sa dulo. Para handa ka na kapag kasal na kayo. Hindi pa kami kasal, pero parang may kontrata na akong pinirmahan na hindi ko naman nakita. Ang mas masakit, tahimik ang fiancé ko. Hindi niya ako pinipigilan. Hindi rin ako ipinagtanggol. Para bang ang pananahimik niya ang sagot. Inasahan din niya ito. Doon ko napagtanto, hindi lang pala kung mahal mo ako, kundi kung kaya mo kami. At sa puntong iyon, ako na ang napaisip. Ikakasal ba ako sa babaeng mahal ko o sa responsibilidad na hindi ko pinili? Kaya tiiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isang laman. Genesis 2:24. Ang malinaw sa Biblia, ang priority pagkatapos ng kasal ay ang mag-asawa. Hindi extended family, hindi sinabing at papasanin ng lalaki ang buong angkan. Ang bawat isa ay magdadala ng sarili niyang pasanin, Galatians 6:5. Ang pagtulong ay voluntaryo, hindi sa pilitan. Ang responsibilidad ng isang pamilya ay hindi otomatikong nalilipat o naililipat dahil lang may nagpakasal. Kung ang isang bahay ay nagkakabahagi laban sa kanyang sarili, ang bahay na iyon ay hindi mananatili. Marcos 3:25. Kung ngayon pa lang ay walang malinaw na hangganan, paano pa kapag kasal na? Ang problemang hindi inaayos bago ang kasal, mas lalala pagkatapos. Huwag kayong magpabigat sa pamatok na hindi ninyo kaya, batay sa prinsipyo ng Galatia 5:1. Ang pag-ibig ay hindi kulungan. Pag ang relasyon ay puno ng guilt, takot at obligasyong hindi pinagkasunduan, hindi iyon disenyo ng Diyos. Tapat na paalala, hindi masama ang tumulong, pero mali ang gawing kondisyon ng pagmamahal ang pera. Hindi masama ang maging provider, pero hindi mo obligasyon ang akuin ang buong pamilyang hindi mo binuo. Bago ang kasal, kausapin mo ang fiancé mo ng malinaw. Hindi galit, hindi sigawan, kundi katotohanan. Sabihin mo kung ano ang kaya at hindi mo kaya. Kung hindi niya kayang tumindig kasama mo ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kaya ba niyang maging katuwang o taga-tahimik lang habang ikaw ang nauubos?